Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Purihin po yung pagkabasa ng salita ng Diyos. Ayan sa video clip na ating napanood kanina, yun is sumisimbolo sa pag-ibig na kay ganda ng ating Diyos. So ayan po yung title ng ating topic. Yan yung topic na itatakal natin ngayon. Pag-ibig mong kay ganda. Ayan. So kagaya nga 'di ba ng inawit natin kanina na pag-ibig ng Diyos na kay ganda, na yung kamatayan niya yung naging dahilan upang tayo'y maligtas, upang hindi mapahamak. Ibinigay ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo'y hindi mapahamak at mapunta sa apoy ng impyerno. Nung nakaraan, di ba, sinelebrate natin yung Father's Day. Ginunita natin yung kung gaano nagsakripisyo yung ating mga magulang, yung ating ama, yung pag-ibig na pinapadama niya sa atin, pinapakita nila sa atin. At ngayon naman is aalalahanin natin ang dakilang pag-ibig ng ating Ama na nasa langit. Na kung saan ay hindi niya ipinagkait yung kanyang kaisa-isang anak. Maligtas ka lamang, maligtas lamang ako, tayo. So kanina sa binasa natin, or ayan sa Juan 3:16-18. Diba na, sabi doon, gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hindi niya ipinagkait yung kanyang kaisa-isang anak. So tunay nga na hindi matatawaran or hindi mababayaran yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung dito, di ba, yung mga ama natin dito sa lupa is grabe sila magsakripisyo. Inisip nila na kailangan kong maging responsabling ama para sa aking mga anak. Kung sila naiisip yun, how much more yung ating Ama na nasa langit? How much more yung pag-ibig na inialay niya para sa atin? So, inibig na tayo ng ating Diyos Ama bago pa man likhain ang lahat ng bagay. Nasa puso't isip na niya tayo. Bago pa man tayo maipanganak, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga ina, ng ating magulang, ay iniisip na ng Diyos yung mabubuting bagay na ibibigay niya sa atin, na ipaparanas niya sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos ay nakahanda na bago pa ang lahat. Kung paanong, di ba, sa ating mga magulang is bago sila, di ba, magplano na magkaroon ng anak, ay inihanda na nila yung lahat. Yung financial nila, yan, material na bagay, inihahanda na nila. Dahil gusto nila na siguraduhin na mainam yung maibibigay nila sa kanilang mga anak. Gusto nila siguraduhin na hindi mahirapan yung kanilang mga anak. At ganun din yung plano ng ating Ama na nasa langit, na ibigay sa atin yung pinakamainam, ibigay sa atin yung mga mabubuting bagay. At higit sa lahat, handa nilang ibigay yung kanilang pag-ibig sa atin, iparanas sa atin. Kaya di ba inaalagaan nila tayo hangga't maaari, hindi ka dapat madapuan ng lamok, ng langaw, di ba? Nung baby ka pa, konting sinat lang is natataranta na yung mga magulang. Ganun nila ini-express yung kanilang pag-ibig. Pero yung ating Ama nasa langit, in-express niya yung pag-ibig niya nung ialay niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Hindi siya nagdalawang isip, hindi siya napaisip na itong mga tao na to na sumuway sa akin, nagrebelde sa akin, is kailangan maparusahan. Pero ang naging response ng ating Ama na nasa langit ay ibigay yung pinakamahalaga sa Kanya, yung nag-iisang kayamanan niya, yung nag-iisang anak niya na pinupuri sa kalangitan, sinasamba sa kalangitan, pinadala sa atin. Na kung tutusin, di ba, kung dito sa mundo kapag nagkasala ka is dapat ang ma-receive mo is kaparusahan. Pero sa ating Diyos, blessing po yung ibinigay sa atin. Hindi kayamanan ng mundo ang ipinangbayad para sa ating kaligtasan, para sa ating buhay. Kundi
ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesukristo. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay, syempre, labis-labis. At dahil din sa labis na pag-ibig niya ay hindi niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak. So, mababasa natin sa Juan 3:17. So, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. So, isipin mo, di ba, tayo na nga yung nagkasala, tayo na nga yung nararapat ng kaparusahan sa apoy ng impyerno. Pero, ang plano pa ng Diyos sa atin ay mabuti. Ang plano pa niya ay ibigay pa yung kanyang kaisa-isang anak para sa atin, para tayo ay hindi maparusahan. At hindi lamang pagliligtas yung inihanda ng Diyos para sa atin. Kundi, di ba, ano pa yung blessing na ibinigay niya sa atin? Tayo hindi mapahamak at higit sa lahat is magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung yung ating mga magulang na nagmamahal sa kanyang mga anak is, di ba, magagawa nyo ba na ibigay yung pagkain or kaya material na bagay sa mga tao na nakasakit sa inyong mga anak? Di ba, hanggat maaari is, isipin natin na mga magulang na itong anak ko, inalagaan ko, iningatan ko, tapos mayroon lang na mananakit. So, syempre, unang-una masasaktan tayo at hanggat maaari, iwas natin dun sa mga tao na gustong manakit sa kanila. Gusto natin na siguraduhin na ligtas sila. Ganon din sa mga kabataan na nagmamahal sa kanilang mga magulang. Hindi natin maatim, di ba, na sa harapan natin, bastusin yung ating mga magulang, sagut-sagutin. Pero salamat sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, patuloy niya tayong tinuturuan na magpatawad. Patuloy niya tayong tinuturuan na magmahal. Patuloy niya tayong tinuturuan na gawin yung mabuti sa kabila ng mga pangit na nararanasan natin. Minsan, di ba, gumagawa tayo ng mabuti. Ang ini-expect natin is mabuti din yung maibalik sa atin. Pero may mga sitwasyon na mabuti na nga yung ginawa mo, pero pangit pa yung ibinabalik sa'yo. Pero dito, tinuturuan tayo ng Diyos Ama na nasa langit na magmahal unconditionally. Na mahalin natin yung mga hindi kaibig-ibig. Dahil tayo din mismo, di ba, nakaranas ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Tayo din mismo naranasan yung biyaya niya sa bawat araw, pag-iingat niya sa bawat araw, pagtutugon niya sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. So, yung purpose ng pagbibigay ng Diyos Ama sa kanyang kaisa-isang anak ay pagpapahayag ng kanyang dakila o walang kondisyong pag-ibig. At isa pa yon ay upang hindi tayo maparusahan at si Kristo na ibinigay ng Ama ang tanging daan sa ating kaligtasan. Hindi niya ipinagkait yung kaisa-isang pinakamahalaga sa Kanya para sa kaligtasan ko at para sa kaligtasan mo. Dahil walang sino man talaga na naging matuwid sa harap ng Diyos. Diba? Lahat tayo nagkasala, maging ako na nagsasalita sa inyong harap, nagtuturo sa inyo, nagpapahayag ng mensahe ng Diyos is makasalanan sa harap ng Diyos, nagkasala sa Kanya. Pero salamat dahil ibinigay niya ang Panginoong Hesukristo sa atin bilang kabayaran upang tayo hindi na maparusahan, upang tayo ay hindi na mapahamak. Salamat sa Panginoon, di ba, sa biyaya niyang yon na lagi nating nararanasan at ngayon inaalala natin. So, bawat araw na mayroon tayong hininga, alalahanin natin na mayroong Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Di ba, iniisip natin na ano ba yung halaga ko? May mga sitwasyon na iniisip natin na ano ba yung halaga ko dito sa mundo?
Pero isipin mo na lang na mayroong Diyos na namatay sa'yo. Mayroong Diyos na hindi nagdalawang isip na mahalin ka, yakapin ka, i-comfort ka, at higit sa lahat, iligtas ka mula sa walang hanggang kaparusahan, mula sa walang hanggang kamatayan, pagkawalay sa Diyos. So in verse 18, ayan, sa John 3 pa rin tayo, John 3 verse 18. Sabi dito, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, ang tanong dito is, ano nga bang dapat nating gawin para maligtas at matanggap natin ang buhay na walang hanggan? So mamaya may magtanong sa atin, 'di ba? Na ipinapahayag natin na tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Tayo ay kanyang mga disipulo. So kung may magtanong sa atin, ano ba yung dapat kong gawin para maligtas? Sa Bible commonly na tanong niya, ano ba yung kailangan kong gawin para makapasok sa kaharian ng Diyos? At sinasabi dito sa verse 18 na ang dapat nating gawin ay, unang-una is manampalataya. Di ba? Manampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, di ba, kung tayo mananampalataya, tayo ay maliligtas. Pero kung tayo ay hindi mananampalataya, tatanggapin natin ang kaparusahan ng Diyos. Tayo ay nahatulan na. Yan ang sinasabi sa Bible. So, hindi ito isang pananakot, kundi paalala sa atin, di ba? Babala sa atin na kapag tayo ay, kapag wala sa atin ang Diyos, kapag hindi natin tinanggap ang Diyos, is mapapahamak tayo, tiyak na mapapahamak tayo. Kasi banal yung Diyos eh. Walang makakaharap sa Kanya, walang makakapagligtas ng Kanyang sarili sa puot ng Diyos. Kaya nga, ang ginawa niya is, siya mismo eh. Isipin mo na lang na, yun nga, tayo yung nagkasala, pero siya pa rin yung nag-provide para tayo ay maligtas, para tayo ay mapalaya sa kasalanan, para tayo ay hindi mapahamak. So ngayon is, yung Lord ay kumakatok sa ating puso. So ano ba yung magiging response natin? Ano ba yung pagtugon natin sa pagtawag ng ating Panginoong Hesus? Tatanggapin ba natin siya bilang personal na Diyos at tagapagligtas or ire-reject natin siya? Dalawang bagay lang yung pwede nating, yung desisyon na maaari nating gawin. Yun ay ang tanggapin siya or yun nga, hindi natin tanggapin, i-reject natin yung ino-offer na kaligtasan ng Diyos sa atin. Kasi sa totoo lang, yung pinaka-most rejected na regalo sa lahat is yung regalo ng kaligtasan ng Diyos. Yun yung napakahirap tanggapin na, alam mo yun, free na nga lang, tapos yung value niya is hindi mo matutumbasan, hindi mo mabibilang, and yet, yun din yung regalo ng Diyos na hirap tanggapin. Kung dito sa mundo, di ba, kung bibigyan kita ngayon ng 1,000,000, iPhone 14, di ba parang, wow, ang laking bagay yan. Maging kapaki-pakinabang yan sa akin. So, igagrab natin agad, di ba? Tatanggapin natin agad. Pero pagdating sa regalo ng kaligtasan ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, ang hirap. Parang, dahil ba hindi nakikita? Ayun ba yung arason natin? Dahil ba yung mga material dito sa mundo is nakikita natin, literal, nahawakan natin, nakikita natin yung halaga. Pero isipin natin na yung mga bagay na hindi nakikita, yun pa yung higit na mahalaga. Yun pa pala yung halaga niya is hindi kayang tumbasan ng anuman dito sa mundo. Kung sa tao, yung pag-ibig ng yun nga, pag-ibig ng tao ay pabago-bago, nagbabago, depende sa sitwasyon. Kasi di ba madaling mahalin yung tao na, alam mo yun, kaibig-ibig na
nagkakaroon ng merong benefit sa atin, 'di ba? May mabuting ginawa sa atin. Madali silang tanggapin, madali silang mahalin. Pero yung Diyos, nung panahon na nandun siya sa krus ng Kalbaryo, nakabayubay, wala siyang ibang iniisip. Hindi niya nga iniinda yung sakit eh. Biruin mo yun. Kung iisipin natin, buhat-buhat mo yung krus, pupunta ka papasanin mo yun ng napakahaba-haba. Pagdating mo sa bundok, dun ka ipapako ka. Ininda yun lahat ng ating Panginoon. Isinantabi niya yun. Lagi niya nang iniisip ay ikaw, ako. Iniisip niya na yung kaligtasan mo, yung kaligtasan ko. Tayo yung laman ng puso't isip niya. Di ba nang pasimula pa lang is gusto na ng Lord na i-express yung pag-ibig niya sa atin, kaya inihanda niya lahat ng bagay sa atin, prinubide niya lahat. Magpahanggang yung tao ay nagkasala sa Diyos, siya pa rin ang nag-provide. Kaya isipin natin, ang Diyos, tunay nga na hindi nagkukulang. Sapat at higit pa yung kayang ibigay ng Diyos. At ngayon na ino-offer sa atin yung kaligtasan, ino-offer sa atin yung buhay na walang hanggan. Nasa sayo, kapatid, kung tatanggapin mo ito or hindi. Hindi na natin kailangan na magsambit pa ng mga napakahalagang or magagandang mga salita para, alam mo yun, tawag dito, i-persuade siya yung tao na nasa paligid natin, sasabihin natin, or i-push natin na tanggapin mo si Jesus. Sapat na yung malaman ng tao na mayroong Diyos na namatay, mayroong Diyos na muling nabuhay, mayroong Diyos na muling babalik para sa atin. So katulad nga ng sinabi ko kanina is, hindi ininda ng Diyos yung paghihirap na dinanas niya sa krus ng Kalbaryo. Katulad sa video clip na napanood natin kanina, di ba? Yung ama, grabe yung desisyon, di ba? Kung dito sa, yung ama natin dito sa lupa is, syempre mapapaisip yun, bakit ko iaalay yung kaisa-isa kong anak? Di ba? Yung tagapagmana ko, bakit ko iaalay para lang sa mga rebellious na mga tao na to? So yung train doon is sumisimbolo ng mundo at yung mga tao doon, ayun yung samot-sari na nandun. Yung mga galit, mga nalulungkot, may nakalagay pa doon, merong adik, di ba? Lahat ng worst na nandito sa mundo. Pero yun nga, mas minarapat ng ama na ialay na lang ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay maligtas. At sa huli, di ba nakita natin na yung babae doon na adik is, yun nga, buntis pala siya that time. At nang makita ng ama yung baby, di ba, nagdulot yun ng kagalakan. Sumisimbolo yun na ang nais ng Diyos, kaya ibinigay niya rin yung kanyang kaisa-isang anak para tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. Sabi nga, di ba, sa 2 Corinthians 5:17 na, ang sino man na nakipag-isa kay Hesukristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Di ba ganun kalawak? Kung isipin natin, grabe Lord, nagkasala ako, pero grabe yung pag-ibig mo, grabe yung ibinigay mo sa amin. May buhay na walang hanggan, may kaligtasan. At the same time, makikita pa natin ang harapan ng Diyos. Mararanasan natin yung presensya niya. Kung dito sa mundo is nararanasan natin yung paghihirap, syempre, yun na talaga yung consequence ng ating pagkakasala, kahirapan talaga. Pero, kayang baguhin yun ng Panginoon, kaya ang inihanda niya sa ating pangako niya sa atin ay buhay na walang hanggan, makasama natin siya, makapiling natin siya, maranasan natin pa yung kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. Maranasan natin yung kabuuan na kaligayahan sa piling ng ating Diyos.
So kaya ngayong gabi patuloy natin na alalahanin yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Patuloy natin na, 'di ba, wag natin isawalang bahala yung mensahe ng Diyos sa atin, pagpapaalala na meron tayong Ama sa langit na mabuti, tapat sa kanyang salita, na hindi magdadalawang isip na makamtan mo yung kanyang mga pangako. So, ang dapat nating gawin is patuloy tayo na maging grateful, ibahagi natin yung mabuting balita, muli ang gospel or yung mabuting balita or ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos na si Kristo ay namatay, siya ay muling nabuhay at muling babalik. So, ayun lamang po, papurihan natin ang ating Diyos. So, ayan,